47 naman na individual sugatan bunsod ng firecrackers-related incidents na naitalayan ng Philippine National Police. Isa naman nasawi dahil sa ligaw na bala doon sa Tondong, Maynila. Alamin na rin ang detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nakapagtala ng 47 firecracker-related incident ng Philippine National Police. Simula yan nang nag-umpisa ang simbang gabi nitong Disyembre 16 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, halos puro kabataan umano ang nadali ng mga insidenteng ito kung saan pangunahing sanhi ay ang mga ipinagbabawal na pyrotechnics gaya ng malalaking 5-star. Sumunod dito ang Piccolo at pangatlo naman ang pop-up. Matatandaan na naglabas na ng listahan ng pambansang pulisya sa kung ano ang mga iligal at legal na mga uri ng paputok na magsagawa sila ng inspeksyon sa Bukawi sa Bulacan kung saan kabilang ang tatlong nabanggit sa kasalukuyan ng ipinagbabawal bilhin ng publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang pinaka number 1 culprit po natin dyan, yung 5-star, yung malaki na 5-star, na kung saan po ang naitala dyan na total cost po ay maabot sa 22,481 worth of money. Ang pinakamalaki po dyan ay nangyari sa Region 3 pa rin po ang number 1. At ang sumunod po na culprit dyan na tinatanong nyo, Sir Jun, ay yung Piccolo, ay yung pop-up. Ito po yung top 3 nila. At yung ang number 2 po natin yung Piccolo. So ulitin ko po, ang pinaka number 1 culprit po natin yung 5-star. Ang number 2 po natin yung Piccolo. At sumunod po yung pop-up. Nanindigan naman si Tuanyo na patuloy na umiira ng mga firecracker zones sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa sa kabila ito ng mga naitatalang pagpapaputok sa mga hindi otorisadong lugar. Ani Tuanyo, naniniwala ang pambansang pulisya na ang pagsunod dito ay nakadepende pa rin sa pamunuan ng mga local government units at maging ang kanilang pakikiugnayan sa pambansang pulisya. Anya, isa rin itong shared responsibility sa pagitan ng PNP at maging ng mga komunidad para sa mas mahigpit na implementasyon ng mga firecracker zones na ito. Kaugnay, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang tagapagsalita ng pambansang pulisya. Sa lukuyan po, umiiral yung mga firecracker zones sa lahat po ng mga local government units. It's just a matter of implementation ng pagpapatupad ng pagpapatok sapagkat pinaniniwalaan ng Philippine National Police na yung pagpapatupad po ng batas, kaugnay po ng pagpapatok, is a shared responsibility between the Philippine National Police, the LGUs, and the community. Sa JMA, umiiral po yung mga firecracker zones. Ito po ay mahiling po ang Philippine National Police na tulungan ng local government units sa pagpapatupad po nung pagsunod sa firecracker zones na identified naman po namin. Sa kaugnay na balita naman, isang naitalang nasawi dahil sa stray bullet na naganap halos mag-aalauna na madaling araw nitong Disyembre 25. Pagtitiyak ni Tuanyo, kasalukuyan ang at-large ang suspect sa pamamaril at nagpapatuloy din anya ang hot pursuit para sa pagkaka-aresto nito. Kaugnay, pakinggan natin ang mga updates na ito ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita nga ng pambansang pulisya. Ito po ay nangyari sa NCRPO. Yung pong death na naitala po natin. Yung pong nangyari yun ay nangyari po noong December 25, madaling araw po ng 12:50, halos mag-aalauna na madaling araw. Ito po ay nangyari sa Tondo, Manila po. Na-identify po ang suspect dyan na at large at kasalukuyan po ang hot pursuit po sa tao. Habang 10 naman ang naitala sa ilalim ng indiscriminate firing incidents, kung saan sa 10 suspect, 7 ang naaresto na kinabibilangan ng 4 na miyembro ng Philippine National Police na pawang mga nasa posisyon o pwesto ng Police Master Sergeant na nakatalaga sa karga, Police Senior Master Sergeant na mula naman sa Western Visayas at 2 patrolman na ang isa ay nakadestino sa ilalim ng PNP Maritime Group habang isa naman ay nakatalaga sa Northern Mindanao. Mula naman sa bilang na ito, 3 pang nananatiling at large at patuloy na pinaghahanap sa otoridad. Kaugnay nga, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Kaugnay sa indiscriminate firing records po natin, meron tayong 10 insidente na kung saan meron tayong 10 suspects po. At out of the 10 suspects, meron po tayong 4 na miyembro ng Philippine National Police. Ito po ay isang PMSG, Police Master Sergeant, na nakatalaga sa Caraga. Isa po na Police Senior Master Sergeant na nakatalaga naman po sa Region 6. At pinabanggit niyo po na patrolman, merong 2
na naka-assign sa maritime group. Ito po yung nabalita na pinaputukan yung mga minor. At isang patrolman na nakatalaga sa PRO 10. Ang mga ito ay, yung tatlo po ay nahuli sa Caraga, Prosig, sa maritime. At yung taga-Region 10 po na patrolman ito po ay sumuko. Lahat po sila ngayon ay nakakulong. Sila po ay kakasuhan ng Republic Act number 11926. Ito po yung willful discharge of firearms. Ang batas po na nasabi ay kaugnay sa mga uniform personnel, both military at saka yung Philippine National Police po. Samantala, Bombo Genesis, ongoing na nga yung pag-iimbestiga ng pulisya sa mga insidente ng indiscriminate firing na nagkaroon ng biktima. Binigyan din kasi ni Tuanyo ang umiiral na polisiya ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na inilabas sa pamamagitan ng isang memorandum kung saan nagsasaad ito ng posibilidad ng pagkaka-relieve ng mga Chief of Police kapag hindi agad na-resolba sa loob ng 36 na oras ang mga naitarang insidente na ito. Dagdag na rin natin dito, Bombo Genesis, na itinuturo ngayong sanhi ng mga indiscriminate firing na ito ang dahil sa intoxication o labis sa pagkalango sa alak. Kaugnay niya, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Po, ongoing investigation sa pagkat ito po ay nangyari kahapon. Ipapatupad po ni General Nartates yung kung ano pong sinabi na pinalabas po sa pamamagitan ng isang memorandum na sa loob ng 36 hours kapag po ay na hindi nabigyan ng solusyon yung pong indiscriminate firing na nangyari na may biktima, tatamaan po yung mga commander, sila po ay marirelieve po. Sa ngayon, Bombo Genesis, nagpapatuloy na ang mga otoridad sa kanilang investigasyon upang agad na mapanagot ang mga individual na may kinalaman nga sa sunod-sunod na mga insidente na ito na umiiral o ipinagbabawal ng, sa ilalim ng mga pulisiya at batas. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat Bombo Bea. From time to time, maki-update pa rin tayo dyan sa may Philippine National Police, lalo kung magpapatuloy pa rin yung monitoring hanggang sa unang linggo ng Enero. Ingat ka dyan. Yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.